tayong knowledge and wisdom. Kaya patuloy tayo. Yung intimacy natin, yung lalim ng pakipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Naalala ko po, alam niyo po ba yung kwento ng isang bata sa kanyang tatay po niya? Yung natapon po yung kape. May hindi pa. Pag may kwento. Praise God po. Merong isang bata. Yung tatay niya, papasok sa trabaho. At merong kape dun sa lamesa. Natabig ng bata. Natabig niya yung bata. Pagkatabig ng bata, natapunan. Nagmamadali yung tatay niya. Papasok sa trabaho. Binatukan siya ng tatay niya. Ting! Parang spin yung sa pingpong yung pag gumanong ka, iikot yung ulo ng bata. Iikot yung ulo niya. At nagsisigaw. Iyak yung bata. Takbo doon sa nanay niya. Sabi nung pinagalitan man yung nanay niya. Dali siya ng kaya, hindi nagmamasa ng Bible. Ikaw, isa ka pa. Sabi niya ganyan. Bantayan mo yung anak mo kung saan saan pinaglalaro. Yan, natapon yung kape. Pinagalitan yung asawa niya. At yung asawa niya, tumakbo sa taas. Bahala ka sa buhay mo. Nagmamadali siya, papasok sa trabaho. Galit na galit siya. Dahil meron silang meeting. At nung natapon niya yung... At umakyat, siya rin ang malansya. At nagmamadali siyang lumabas. At pagsakay niya na sa sasakyan, sa Claros, ayun, mahina pang umunta. At pagdating doon sa may bandang harurot ka agad. 60, 60, hanggang 100. At pagdating doon sa kanto, may pulis, LTO. Overspeeding. Nakasuhan siya. At pagdating doon sa opisina, late na siya. Nag-aantay yung mga boss niya. At pagdating doon sa opisina, makita siyang masasante na iwanan niya yung suitcase. Yun ang pagmimitingan nila. Maaari siya matanggal sa trabaho. Dahil kulang siya eh. Lagi magdadalitin. Kaya sabi doon, is slowly to speak. Huwag tayong magalit kagad. Kapag may mga nangyaring dali. Minsan, madali tayo nagre-react sa natin. Pag kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ay madali tayong makapag-react. Di po ba? Sa trabaho, sa pamilya, sa asawa, sa anak. Ibahin naman natin yung sitwasyon. Pareho din. Yung tatay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos. Lagi siya nagbabasa. Malalim sa Panginoon. Natapon yung kape. Natapunan. Ang dami. Pagkatapon ng kape, dahil lagi siya nagbabasa ng Bible. Lagi nananalangin sa Panginoon. Sabi, ayos lang anak. Sabi niya ganyan. Susunod. Sabi niya ganyan. Pag nagmamadali si daddy ingat tapos lumapit kong asawa. Oy love na ano pa? Sabi niya ganyan basta. Kaya kuha kita ng damit. Pinagplansya siya. At bago siya umalis ng bahay, humalik pa sa asawa. Naalala rin yun? Humalik pa sa asawa. It is the picture of good relationship. It is a picture of a relationship between God and the wife. Di po ba? And his church. At humalik sa asawa pagdating doon, cool na cool, nagme-meditate pa ng salita ng Diyos. Pag andan mo sa sakyan, pag galing sa trabaho, dala-dala yung suitcase. Pagka-meeting, maaga pa lang, nakapag-meeting sila, naging successful, na-promote pa siya. May makita po natin, para yung sitwasyon. Dahil siya po ay naging malalim sa salita po ng Diyos. Kaya kung tayo po ay magiging malalim sa salita ng Diyos, lahat ng bagay na hindi po natin gawin, ay gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya, makita po natin sa PhilNet, meron tayong mga pag-aaral, magkaroon tayo ng mga intimacy, ng lalim, sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat ng ginagawa po natin, may pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat dyan tayo lalalim, dyan tayo lalawak sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Di po ba? Makita po natin, merong PhilNet. Ano yung pinag-aaralan sa PhilNet? Word of God. Di po ba? Salita ng Diyos. At yung ano po yung pinag-aaralan sa intercessory. Di po ba? Word of God. Isinashare sa atin Kuya James, yung Word of God sa mga Bible study, sapagkat dyan tayo titibay, dyan tayo tatatag. At doon sa post-EGR, hindi pwedeng wala yung salita ng Diyos, sapagkat ang lalim ng pananampalataya ng isang mananampalataya ay nandun po
sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ay mismo si Jesus. The word I have spoken to you are spirit and they are life, sabi doon. Amen po ba? Buhay ang salita po ng Diyos. Makita po natin. Praise God. Sa akin po pagwawakas. Hallelujah. Medyo nakangiti na po. Sa pagwawakas, mga kalahating oras, ay nasain po natin na magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong mga salita, ng salita ng Diyos na magpapatibay sa atin, magpapalago na anuman gaano man kabundok, yung mga problema na dumarating sa ating pong buhay kapag malalim tayo. Ang sabi sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer of the word, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, immediately forgets what kind of man he was. Kailangan, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, makita po natin, natututo po tayo, di po ba? Habang patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, sinasaliksik natin yung salita ng Diyos, nagaganap natin sa buhay po natin, na tayo po, nalalaman natin, tayo pala ay asin at ilaw ng sanlibutan. Di po ba? At yung mga bagay, at kapag tayo po ay naging malalim na sa Panginoon, patuloy tayo sa ang sabi ng Panginoon. Therefore, whoever, sa Matthew 7:24, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will like him to a wise man who built his house on the rock. Itutulad ko siya doon sa mga tao na kapag kapakinig ng salita ng Diyos, ay ginawa niya sa buhay niya. Sabi niya, itutulad ko siya sa isang tao. I will like him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended. Sabi po doon, umulan ng malakas. Umulan ng maraming ulan. Ano po? And the plants came, bumaha. Ano po, kita po natin? And the winds blew. Yung winds nagkulay blue. Yung winds, umihip yung malakas na hangin. And here on the house, it did not fall because it was founded on the rock. Makita po natin, gaano mang kalaki yung bagyo sa buhay po natin, Yolanda, makita po natin, dumating sa mga buhay, ganyang kalalakas, ano po, undoy ng Jeddah, undoy ng Pilipinas, ganyang kalalakas yung mga bagyo ng buhay natin. Kapag malalim tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo kayang matinag. Amen po ba? Sapagkat ang tunay naman ng palataya ay hindi sumusuko sa labanan. Amen po ba? Kaya sa may tapon na ginamit ng Panginoon sa Bible, we are the soldiers of God. Tayo po ay soldier. Tayo po ay mga sundalo ng Panginoon na habang nasusugatan, lalong tumatapang sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ganyan po ba tayo? O pagka nasugatan tayo ng konting bagay, makita mo natin, wala na, nagtampo na. Di po ba? Hindi ako napansin niya. Ni brother, hindi ako napansin. Hindi ako minitian. Di po ba? Minsan, ganun lang eh. Di po ba? Hindi ako napatikim ng ulam niya. Ang sarap pa naman ng ulam niya. Titikim lang ako, nagalit pa. Sino ba siya? Di po ba? Minsan, ganun tayo pagkaano. Pero kapag malalim tayo sa salita ng Diyos, di po ba? Matibay, malalim yung ating pundasyon. Kaya nga kalimutan natin yung elementary teaching. Kailangan maging matibay tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Gaano mang kabigat yan? Makita po natin. Lastly, si David, bakit naging matagumpay yung kanyang buhay? Di po ba? Dahil nabasa niya kung gaano sila Moses, nabasa niya sa scripture, sa Bible, yung dagat na po, nahati sa magitan ng pananampalataya nang malapit sa Diyos. Kaya, nung si Goliath, makita po natin, sumisigaw siya na sumisigaw. Sabi niya, doon sa valley, sa kabilang bundok sila, yung mga Palestine, nandito sila yung mga grupo ng mga Israelites. Sumisigaw si Goliath, di mo ba? Hinahamon yung mga Israelita, takot na takot sila. Kasi ang laki ni Goliath, 9'4" ang taas niya. Makita po natin, si Andre the Giant, 7'4" lang. Magugulat tayo. Yung mga malaking basketballista. Si Goliath, 9'4" ang taas. Di po ba?
Halos parang bundok na eh. At si Goliath, hindi po siya katulad ng mga Mongoloid. Ano po? Misa akala natin pagka yung 9-4 na, yung parang luno. Ganyan. Hindi. Soldier siya, sundalo. Matipuno yung katawan kasi yung kasuotan niya tumitimbang ng halos sa isang sakong bigas, mahigit kumulang para walang supply. Mahigit kumulang. sa ganun yung kasuotan niya, ang bigat. At yung sombrero pa lang, yung helmet pa lang niya, tanso na. Bilhin mo po, tanso. Si David, ano lang yung dala niya? Ano yung dala ni David? Di ba yung bato? Di ba? Bato na makinis. Pero makinis na bato, itatama dito sa noo ni Goliath. Tatalbog lang po yun. Di po ba? Kung walang kapangyarihan ng Diyos. Takot na takot sila. Pero sabi ni David, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Diyos. Sabi niya, kasi kilala niya yung Diyos eh. Kilala niya yung salita ng Diyos. Kaya kapag tayo manalim sa salita ng Diyos, kahit na sino, hindi tayo matitinag. Even the gates of hell shall not prevail against us. Amen? Hindi tayo matitinag. Makita po natin si David. Halos sabi ni Goliath sa kanya, halika, dudurugin kita, kaya siyang baluktad niya na gano'n eh. Ang laki. At makita po natin, paano bumagsak si Goliath? Sino mo ba nakapanood nun? O yung Transformer na napanood natin? Di ba, si Goliath, bumagsak siya, paharap. Para makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni David. Makita po natin, bumagsak siya paharap. Kung talagang malakas yung gano'n ni David, kung talagang malakas yung gano'n niya, dapat itilapon yung pag-gano'n. Di po ba? Kaso, palakda siya pag-gano'n, no? Sira. Ano po ba ano nangyari doon? Di po ba? Makinis na bato pa. Eh, may helmet eh. Tatalbog lang. O, tignan po natin. Slow motion natin. Kumuha si David ng makinis na bato. Ito na. Binitawan yung ganyan ni David. Pag bitaw ni David, slow motion, siyempre. Ito na yung bato. Hinuha ka ng Diyos. Hinuha ka ng Diyos. Yung bato. At si Goliath naman, tumatakbo. Hawak lang Diyos dito eh. Pasubsob siyang ganyan, pasubsob. Pagka ganyan, hawak yung bato. Pinupad na. Si David na, Goliath. Di mo ba? Kasi kung kapangyarihan lang na si David, magmamalaki siya. Hindi, talagang malakas yung ganun ko, yung ano ko. Hindi, sa kapangyarihan ng Diyos, yung hindi natin tayang gawin, gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Maging malalim lang tayo. Magkaroon tayo ng intimacy sa salita po ng ating pong Diyos. Kaya ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin, yung mapakinggan natin yung salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos mismo ay si Kristo Jesus. Buhay po siya na kumikilos sa ating pong buhay. Kung tatanggapin natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay, imposible na baguhin yung sarili mo. Minsan hindi natin tayong baguhin sarili po natin eh, di po ba? Hindi natin tayong baguhin yan. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na kapag tinanggap natin si Jesus Christ na bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, mababago tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos, kung paano nabuhay si Kristo, ganun din ang salita ng Diyos ay buhay, nakikilos yan sa ating pong mga buhay. Kaya ang Panginoon ay tumutuktok sa ating mga puso. Mga kapatid, makita po natin sa salita ng Diyos. Sa Revelation chapter 3 verse 20, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, sabi niya, papasok ako sa kanya at magkasama kami magsasalo doon sa hapag. Amen po ba? Nice po ba natin yun, mga kapatid? Na ang Diyos, makita po natin kung gaano yung kapangyarihan niya na kumilos sa ating pong mga buhay. Praise God, hallelujah. Kung ating pong bibigyan, nasa ating po ang
ang tamang conviction ng